Sumat, Singbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat, Singbahan. Maupay nga oras, so ganin atak na nadangat hayuan sumat simbahan. Nga hatod mga laray uluhan. Mga dioceses naglunsad World Day of Prayer ngan Season of Creation. Ecumenical program para han New Tomorrow yin lunsad. Waray aprobarehan sa Papa ang ordinasyon han inasawan na lalaki. Ang detalye nato mga suma, tuloy-tuloy itong kapiyastahan di Haborongan, haluyugin nga COVID-19 pandemya. 50% ang kapasidad han singbahan ang tinutugutan, haylarom han bagong nga executive order. Mayari ni kadugangan nga report, hi Francis Chusongco. Tinikangan niya kulop nga adlaw, Setyembre 4, ingin lilimitaran na iton mga religious activities nga dahin 50% la iton iya original hiniya kapasidad. Iniin basehan ginpalusad nga executive order ni Mayor Agda nga nagtutudlok nga pahilawigon iton MGCQ dinhi aton sa syudad. Ngan apagpakusugan mga protocols nga mga giya nga may kalabutan na iton aton seguridad panlawas kontra COVID-19. Iniinhabot nga iton tarhog iton posibilidad nga magkamayada localized transmission in COVID-19 dinhi na Haborongan. Ilabi na nga nagtitikadamo na ito na itatala ang kaso in COVID-19 dinhi bugos nga Eastern Visayas. Mahinunumduman kahan mga nakalabay nga kamanduan han city government ingin tutugot na ang 75% capacity han mga religious activities. Sanglit, in maaapektuhan na god ang mga nakatalaan niya burhaton ng kanan singbahan kasumpay hiton kapatronan. Dara kay gindidiri naman ang mga naiaraan niya mga burhaton, dara kay nagsusunod naman hiton mga patakaran panlawas alin susunod hiton DOH. Nagpapahibaro naman iton singbahan nga nagpapadayon laghihap iton novena masses ngan ang mga regular masses iton mga masunod na adlaw. Hiray nagpatapod nga nagsusunod man hiton mga giya nga gini-implementar iton DOH. Ngani iton karuyag nga umatender hining mga misa pero diri pisikal nga nakakabisita iton singbahan, inigpaagi nala ni iton online nga televised streaming. Ini nga patakaran in pagsusundon iton mga mulupyo iton syudad han Borongan tubtob igpawara saysay na ini nga executive order ni City Mayor Dayan Agda. Tikang din niya syudad han Borongan, Francis Chusongco, Eastern Samar News Service. Ang Diocese San Manila nagatagin pa si dungog ang mga frontliners ni dahan ira padayon nga pagbulig ang pakigbisog kontra han pandemya. Ginbuhat ini durante ang National Heroes Day. Nanguna hi Arsobispo Broderick Pabilio han ginbuhat nga misa dito sa San Felipe Neri Parish sa Mandaluyong City. Paghatagin pa si dungog ang modern day heroes. Siring pa ni Bishop Pabilio na angay lang ang maghatagin kinasing-kasing nga pasasalamat ngan pagkilala ang ilang mga trabaho como frontliners nga nanginginanoan magsakit karang COVID-19. Haluyuan hulgan ira mismo mga kinabuhi waray pagkahadlok nga nabaton ira han mga pagkikinahanglan han mga magsakit. Siring pa ni Bishop Pabilio durante ang iya homilia, nasusubuhi ang samtang may da mga tao nga naghihibang nga nato nasod, darahin mga buhatin, korupsyon, pangawat, may da mga naghahalad naman ng kinabuhi para haiba. Nalutaw og nangingibabaw ang mga trabaho ang mga frontliners ang mga modern day heroes ngan kinahanglan padayon ang pag-ampo para haira. Kataliwan ang misa nagdagkotin mga kandilan, mga tawa at tubangan ng mga retrato at mga frontliners nga nagkamatay darahan ira pagserbisyo na nga panahon han krisis han panlawas. Samtang giniinumduman naman ni Bishop Ruperto Santos han Balangan mga sakripisyo mga overseas Filipino workers ang nakalabay nga mga panahon ang OFW in kinita nga nagsasakripisyo para han ira pamilya nga para han ira kontribusyon nga dahil naghihimaroy-doy nga ekonomiya han Pilipinas. Iginugang pa ni Bishop Santos, Chairman ng Episcopal Commission on Migrants and Itinerant Peoples, ngan OFW nagpakitaan support kung ano ang maupay para ang Pilipino nga nanira makusog nga pagtuo sa Dios. Ang mga OFWs gintatawag liwat ini nga mga modern day heroes. Magpapadayon ng World Mission Sunday, habot nga nagpapadayon nga COVID-19 pandemya. Inin ginkumpirmahan Vatican, dinaynosa nga pahayag ang Congregation for Evangelization of Peoples, nga ginpagawasan uri nga semana han Agosto. Ang World Mission Sunday, nakatala niya na Oktubre 18, 2020. Dilan surat han congregation nga igin padangat nga tuhan iba nga mga dioceses han mga nasod habugos nga kalibutan, igin susumat ang kaimportante han Mission Sunday, and I quote, "The missionary energy of the people of God remains preeminent faith in fact. By its nature,
is missionary, and the celebration of the World Mission Day serves to keep alive in all the faithful this essential dimension of the Christian faith." Unquote. Igintatapod naman ang Congregation for the Evangelization of Peoples, pinaagihan pakikiusangan urusang responsibilidad ang mga obispo, bahinan kontribusyon, suporta para ang Pontifical Mission Societies na nagtatrabaho papreho nga pagtagad dito yung mga singbahan na suludan mga mission territories. Ang World Mission Sunday o kilala nga World Mission Day, inisasalin urong ikaduha nga uri nga Domingo ang bulan han Oktubre ug yanaan han Oktubre 18 hiniyana nga tuig. May da mga worldwide collection para han mission in waray kahimo darahan pandemya. Sugad ang Holy Land Lenten Collection nga ginbubuhat Biyernes Santo e ginugsod nga dahiton Setyembre 13. Ginpili ni nga petsa kay amoy ng fiestahan Exaltation of the Cross or fiestahan pagdayawan Santos nga Cross ni Kristo. Ini nga kolekta para ang Holy Land ginagamit ang pagmantiner han mga sagrado nga mga lugar ang suporta para han mga kinabuhi mga Kristiyanos dito ha Holy Land. Kadak-ano man ang collection nga adahan pag-administrar han Franciscano wa Holy Land, ang pinakamaihan na ang pinakadako nga institusyon na Holy Land nga ginpugo pa ni San Francisco na Assisi han 20s or han 1217. Pira ka porsyento ang collection ng Biyernes Santo ang ginagamit ang congregation ng Eastern Churches pagsuporta ang formation ng mga magpapadi dito Middle East. Ang kananya na naman nga tuig nga Peter's Pens Collection, ini ginugsod nga dahiton Oktubre 4, fiesta ni San Francisco Assisi. Ini nga St. Peter's Pens Collection iparahan PayPal Charitable Fund nga sinusuportahan ang mga annual donations or annual donation appeals sa mga Katoliko nga parokya habugos nga kalibutan. Nagpahayagin kasubo ang Santo Papa ang pagkamatay ni Bishop Emeritus San Lingayen, Oscar Cruz. Darahan komplikasyon resultan COVID-19 nga nakatapon han obispo. Dinayno sa nga mensahe nga ginpadarahan Santo Papa, nagpapadangat iya pakiusahan pamilya ngan pangadi para namatay nga obispo. Silimpan Vatican Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, iginpapadangat ang Santo Papa ang bendisyon ngan konsolasyon ngan makusog didahan na banhaw nga Kristo. Namatay Bishop Cruz darahan komplikasyon durot han coronavirus. Ang Diocese of Bacolod nananawagan ng mga nasasakupan nga parokya nga chaplaincies nga sumulod nga daan 40 dias nga tinatawag nira Communal Reflection Discerning God's Message in Time of COVID-19. Iginlunsad ang nasabi nga program ang Diocese niya ng Setyembre 1, dungan ang selebrasyon ng World Day of Prayer for the Care of Creation. Inasabi nga program in magtatapos ito ng Oktubre 11 ang fiesta ng solemnidad han Birhen han gisasantusing nga Rosario. Siring ni Bishop Patricio Buzon ng Diocese ng Bacolod, ini nga programa inauyon ng pastoral program ng Diocese han Spiritual Stewardship. Niyo program alinsunod ang panawagan ni Santo Papa nga ecological conversion ng integral ecology. Ginaaghat ang mga Katoliko ang Bacolod nga maghalad hin pangadi pagpuasa, abstinensya ng mga buhatin kaluoy, kasumpay ang 40 dias nga adlaw han uros nga pag-ino-ino han mga nahitatabo iyan na nga mga panahon. Grupo naman ng mga Kristiyanos ng Muslim nagbuhat yung uros nga coastal clean-up sa barangay Bangkaw-Bangkaw, Puerto Princesa, pagmarkan Season of Creation. Pinangunahan ni Bishop Socrates Mesiona, Apostolic Vicar ng Puerto Princesa. Siring ni Bishop Mesiona, ininalinsudo na kan Pope Francis Encyclical Laudato Si, Care for Common Home. Siring pa niya, inin pagpugonghan kulturahan pagpinanhapil ang mga kasapaan, kasalugan ngan kundin pangapartehan kalikasan. Dugang paano bispo, iba-iba nga mga reliyon kita pero naupoy di dahil uusa nga kalibutan ngan nagkakaurusa di dahil espiritualidad pagataman han kalibungan. Haji Arturo Abdulaziz, local Muslim leader, nagsiringan Islam nagahatag daman ng importansya pagproteher ang kalibutan. Siring pan Muslim leader, kinahanglan protehiran ang kalibutan para han sunod nga henerasyon. Dito Vatican, nangunan Santo Papa ang pag-abri ang World Day of Prayer for the Care of Creation nga matatapos ito ng Oktubre 4, fiesta ni San Francisco de Assis. Ida naman ang siyam ng Miyerkules ang General Audiences ang Santo Papa tikang mag-lockdown na nawagan niya yung urusa nga pagbuhi ang pagkakaurusa pagpadangat han paghigugma nga tuhan nagpupuri nga nagaantos nga katawhan han kalibutan. Habot nga ang mga krisis ng mga bagyo nagpapadangat hinayat ang Ginoo nga maging urusa
Han pagatag ang solido nga suporta, ngan pagatag hin makahulugan nga panahon han sunod-sunod nga mga rimalaso. Inian mensayan papa niyan sa Setyembre 2 dito sa San Tomasco Courtyard. Ang otro nga pag-abrihan kinang Miyerkules nga general audiences ang papa katapos ini temporaryo mahipaudong darahan lockdown. Ha pagkakausa nga inupdan ang pagtuon Dios, mahipapadangat habugos nga kalibutan nga makakahimohin kultura hin gugma ug magsisirbing nga tulay habugos nga kalibutan. Ang alas 8:30 aga dito sa San Damasco Courtyard, haros na okuparan ang 500 nga mga purukanan ug nagdugang pa mga purukanan kay sige ang kaabutan mga pilgrims. Naghatag in mensayan Santo Papa haros 30 minuto sa atubangan ng mga naka-face mask nga mga pilgrims. Samtang nanawagan naman ang lokal nga simbahan dito sa Quezon Province nga dili na magpadayon pag pinanhimuhin coal-fired nga mga planta kay diri ni nauyon ang pitad nga inisyatibo kontrahan climate change. Si Bishop Mel Ray Uy nga mga kapadian ng Diocese San Lucena urusan ni Ratindog nga waraon na sami nga planta nga nakakahatag ng kadelikaduhan na environment. Ang pagpapasarahan planta ngan pagkanselaran sugan nga proyekto inagpapasabotan mahugot nga pagtipa ngan pagdumirihan mga unsustainable and carbon intensive practices diri la probinsya ng Quezon kundi habugos nga nasod. Sa ringpan mga kapadian na Lucena na upuner hirahan coal power plant kay diri hirauyon han Laudato Si ang pagataman han common home. Ana sabi nga pahayag iging pagawasan lokal nga simbahan durante ang ikinatuig nga selebrasyon ng Season of Creation. Ang nati kataas nga pagkikinahanglan ng enerhiya sa Pilipinas, nagdudusuan padayon nga pag-aprobaran coal-fired plant nga nagre-resulta in environmental degradation ngan kadelikaduhan ang pagtagapanlawas sa nahiraranian han mga planta. Partikular nga iraging tudlok ang kanan San Miguel Corporation Global Power Holdings nga paghihimo na pagbilaw Quezon Province ini nganhan kanan Meralco at Timonan pareho nga probinsya. Ang lokal nga simbahan ng Quezon inag-apilar nga tuwan local government unit nga pamatian ang ira mga suhestyon. Samtang kung waray hulos nga sensiro nga ecological conversion ang bisan ano nga pitad para ang environment, indiri magiging malinang puso ngan posible mapalpak pa. Siring ini ni Bishop Pablo Virgilio David ang Caloocan, importante ang ecological conversion para mabaton ang ecological crisis ang kalibutan niya na. Siring pa ni Bishop David, ang coronavirus pandemic nagahatag en senyales sa aton kaluyahan ngan kinita ug napapamatud-an nga waray nahihimo haluyuan mga scientific ngan technological advances nga ginuhuna-hunaan naton punta nga mga achievements. Dugang pa ang obispo nga pahayag waray paagi nga pagkakampanya paglaom atubangan hini nga climate change kung dili kita makakabaton ngan may da pagpaubos sa panawagan ng ecological conversion. Naghataghan na sabi nga pahayag yung Bishop David durante ang celebration ng Season of Creation, usa nga annual celebration nga tinatambungan hin 2.2 billion nga mga Kristiyano sa bugos nga kalibutan. Sobra yung 70 nga mga singbahan nga local nga mga civil organizations tinambungan pagtikangan Philippine Celebration han Season of Creation. Ini nga selebrasyon nagaagat ang tanan nga mga relihiyon pagresponde hini nga panawagan pagataman ng common home. Father John Laydon, chairman ng Global Importance sumalahiya in importante nga ang Catholic Climate Change Movement nga dahin 40 nga kampanya, importante ini nga panahon han kalendaryo ang simbahan tikang han World Day of Prayer nga tuhan Care of Creation nga gintikangan ng Setyembre 1 nga dayton siyahan nga semana han bulan han Oktubre. Samtang ang Catholic Bishops' Conference in the Philippines nagtikang hinbag-o nga advokasya nga pag isusulong ang holistic approach como batonan simbahan ha krisis daran COVID-19 pandemya. Tinatawag nila ini nga yakaping ang bagong bukas or embrace the new tomorrow. Ang nasabi nga kampanyan simbahan iniginlunsad din ang Facebook page ang Adlaw National Heroes Day. Sining ang acting president ng CBCP Bishop David iniin pag-promote ang positive mindset imbis nga pagsisinunod la or nagsisinunod la kita han usual nga health protocols. Pinangunahan ng tulong ang mga komisyon ng CBCP, healthcare,
Social Communication NU. Ang kampanya na nanawagan ng tanan ng mga Filipino nga kumapot haira pagtuo habot nga ini nga krisis nga himuon nira nga giya samtang nasulod nga nakarawat hanbag o nga kabubwason. Ina nga tuig nga ecumenism ini nga kampanya in magdadalan para han inter-Christian, interfaith nga intercultural collaboration. Durante ang online nga paglunsad na nasabi nga programahan CBCP, nagpartisipar ni Bishop Ruben Abante, han Lighthouse of the Bible Baptist Church, Elder Taniela Wakolo, han Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, Timui Lito Palma, Tribal Chieftain han Langkat, Indigenous People Traditional Worship dito sa Cotabato, Mindanao, Imam Ebra Mogzir Al-Hajj, President and Imam Council of the Philippines, nga ni Venerable Miao Jing Shi, Head of Abbess of the Fo Guang Shan Mabuhay Temple. Nagkauro sa hirap pag-ampo para han bugos nga Pilipino para in physical and spiritual healing. Magbabalikan sumat simbahan, kataliwan nini nga pahinumdum. Sumat Simbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Simbahan. Pay nga oras sa iyo nga tanan. Ako po si Dr. Lorlene Alde Agatep. Usa ako nga burunganon. Nagdako o nag-eskwela dida ha Borongan sa St. Joseph's College, and I belong to batch 82. Namimirmihan kami didi ha Manila. May ada namon organisasyon ito Nobitcoms. Nagpapasalamat kami na tinagang kami hinigayon na makabulig hini nga pagduyog na online masses dida ha Borongan. Sanglit upod nga tanan hiton mga miyembro, opisyalis, ngan hermano and hermana hiton Nobitcoms organization, ngan iton Borongan community, nag-iimbitar kami ha iyo nga aadi kami nag-iimbitar ha iyo hiton misa buwas online mass 11 o'clock din hilagi hapiton Voice of the Word Media Network. Pwede dida hiton iyo Facebook Live, iton Zoom, or other social media accounts, and Radio DYBW. Pag-urusa kita pag-ampo, ng pagduyughan gugma, ngan pag-uguphan Diyos. Pinaagihan mga pag-ampuhan mahal na Berhen, an aton nanay, ni Berhen Maria Santissima. Iton aton misa buwasit alas 11, pangungunahan ni Father Ken Kainday, and iton Ebanghelyo buwas, kukuhaon tikang didahan sinurat ni San Mateo. And ang aton tema ay discipleship. Discipleship is loving a brother or sister enough to correct him or her. Salit duyog kita ngan panimbabuwas alas 11 hit aga. Kita-kita po tayo. Sumat Simbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat Simbahan. Papadayon na natin sumat simbahan ng pagawasin payag pinagin surat ni President Donald Trump ng mga pro-life leaders ng mga aktivista nga may damiang plano pakusgon ang kampanya kontra ang abortion. Siring niya din na nasabi nga surat magiging prioridad ang niya administrasyon din ito niya second term ngan sisiguraduhan ang legislation ng anti-abortion law. Siring pa ni Trump didahan pagmalakas second term kinahanglan ni ang bullying ang pro-life group para kontrolon ang kan Joe Biden plano pabor ang abortion. I-Biden nga abortion extremist ang kabangga ni Trump pagka-presidente ng Amerika yan ang November nga eleksyon. Ang Democratic Party lantaran nga nasuporta ng abortion bisan padidahan panahon ng kapanganakan nga bisan ipinanganak na babayaan ang bata nga dahan kamatay. Ang suporta ni Joe Biden nga nagpundo para ang abortion initiative mahugot nga pangilalaan ang suporta ni Biden pabor ang abortion ng Amerika.
Sa ring ni Trump nga ang pagpilit ni Biden ng mga taxpayers pagpundo para na abortion in makarimadi mga posisyon kontrahan kinabuhi ug dapat lahi ang mapirdi sa ring pan-incumbent President Donald Trump. Dila naman ang Republican National Convention, may mga speakers na naghatag ng doon ang kan Trump pagkontra ng abortion. Usa nga doktor nga retired Army Colonel Daddy Bryan nagsiring ay Donald Trump ang pinaka-pro-life na president na istorya ng Estados Unidos ng Amerika. Temprano nakalabay nga adlaw ang kampanya ni Trump bahin ng pro-life ug anti-abortion ngan religious freedom nakadugang hinpuntos para niya second term election campaign. Pero ansyahan ngayon pagpagawa sa niya core priorities para niya second term, napansin na mga pro-life nga wala didaan listan anti-abortion ngan religious liberty. Salitidan sunod nga pagpagawa sa niya priorities, nakadaanan anti-abortion ngan religious freedom. Sa ring pa ni Trump, tatrabaho niya nga magkamayada ang mga huwes nga marespeto ang konstitusyon nga dili magle-legislate in abortion agenda. Ang tutulong ay ang mga balaudnon, aniya sisiguraduhan nga magwawarahan pundo para ang abortion sugadan Planned Parenthood. An Paying Capable Unborn Child Protection Act nga ang Born Alive Abortion Survivor Protection Act in pariho igin basurahan Kongreso ang nakalabay nga Pebrero niya nga tuig. Iniliwat ng mga balawdnon ang waray katagi or waray katigi ang mga magbabalawd ng Amerika ang nakalabay nga tuig 2015, 2017 nga 2018. Nagsiring ni Trump nga nag-appoint hiyahin mga huweses nga naupuner abortion nga magkamayada pitad nga waraon ang pundo ang abortion iyaliwat ang pinakauna nga presidente nga nagsuporta han March for Life. Waray aprobarehan Santo Papa ang igin proponer nga pag-ordain ang pagkapadihan mga inasawaan nga kalalakian nga matured in faith o tinatawag nga viri probati. Didan Amazon region. Generistoryahan nga ang ginlantugian lain ni durante ang sinod na nakalabay nga tuig 2019 pero waray ni pagunahuna mayda pagampo. Sa ring pa ni Santo Papa tinuod nga generistoryahan ini halaba nga lagidgid durante ang sinudo pero waray discernment o pagunahuna nga mayda upod nga pagampo nga nakatuon ha pagtuo. Ginklaro ang Santo Papa nga ang sinod ang mga obispos in oportunidad han mainampuon nga pag-inuino ang kahimtangan simbahan diri kay paglabi han mga reforma. Iginugang pan Santo Papa nga ang sinod inusa nga spiritual exercise pamati nga ang pakipag-istoryahan Ginoo pinagyan Dios sa Espiritu Santo bidahan self-examination bahin ang mga motibo han mga plano o posisyon ng pagdumara ang simbahan. Siripa niya ini ang arusa nga pagkalakat ang simbahan ng tangkod nga pamamati ng sincero nga motibo ang pagpapahayag ng mensahe ng Espiritu Santo. Oktubre 2019, ang sinod ng mga obispo ha Pan-Amazon region nga iba pa nga mga parte ng kalibutan para pagrestoryahan ang mga pastoral strategies para ang evangelization, catechesis ng pastoral care ng Amazon region ng South American countries nga may daayat ang social, economic ng mga issues may dakalabutan hapag taga-kalibungan or environment. Binan February nga exhortation ng Santo Papa, Querida Amazonia, waray ig-endorsohan papan ordinasyon ng mga inasawan nga kalalakian nga baton han ginirestoryahan durante ang nasabi nga sinudo. Iyalugod yung pahibaro ang pagkikinahanglan ng mga kapadian dito na sabi nga Amazonian region. Iya pinanawagan ang mga obispo labi na Latin America nga iya ginaghat hinpadayon nga pagampo para priestly vocation nga maging generous pinagin pagaghat ng mga kapadian nga may missionary vocation nga pilion ang Amazon region han ira mga missionary destination. Ang leader ng simbahan na Hong Kong nagbuliwin pahimatnon nga tuwan mga kapadian nga umiwas ang mga opensiba o mga provocative o padudulo nga pahayag didayton mga homilya o sermon. Iniin kasumpayan paglunsad ang implementasyon ng National Security Law nga nakakapugong han free expression. Ini nga notisya na ibaroan pinagan surati kang kan Cardinal John Tong Hon, anani obispo ng Hong Kong nga niya na administrator ng diocese. Siring ni Cardinal Tong ang homily hindi para maghatagin personal nga opinyon o pahayag bahin ng mga social issues kundi ang pagpapahayaghan pulungan Ginoo. Siring pa niya, ang homilya hindi dapat gumawas ang personal nga eksperyensya ang pulungan Ginoo nganhan kahimtangan mga katawhan. Siring pa niya ang halipot nga analysis ang sitwasyon nakakabulig ang importante dito ng homilya diri ang personal nga may pagkamoralista nga paghomilya.
Ang pagtatanumin maraw nga buot, ngan pag-agat ng pag-ato, ngan pagtikang hindi rin pagkakausa, ingawas, ang kristyano nga panutluan, ngan ini hindi rin makakabulig o diri na angay, di dahil mga liturhiya, sa rin ni Cardinal Tong. Pahayag gihapon niyan suporta ang National Security Law, nga igin palunsan niyan han Hulyo 1 hanya nga tuig. Damo nga mga Katoliko sa Hong Kong na dismaya hindi nga pahayag ni Cardinal Tong, nga dili daw maapektuhan ang freedom of expression ngan religious freedom. Samtang damo nga mga Katoliko nga mga journalist, nga mga political activists, nga businessmen, ang ginaresto na, ngan gikasuhan in sedition. Usa nga surat igin padangat ang Catholic News Agency hinpadi nga waray pagpapahingaran ngan tindog ni Cardinal Tong inagpapahayaging kawaray panginlabot han mga nahitatabo ang Hong Kong tika nga igpatuman na National Security Law han China. Amo niyan kabuhusan ng sumatsimbahan, yan nga semana, ini Santa Quitorio, salamat. Sumat, Simbahan. Mga panitabo, mga kagiusan, mga istoryahan bungtuhan Dios. Sumat, Simbahan.